And then you'll die. Yes, good day mga ka-DIYs. So for today's video po, try po nating i-troubleshoot itong ating minivan kasi yung temperature niya is bigla pong nag-level up or sudden rising of the temperature po. So malimit po kapag ganyan pong problema mga ka-DIYs is may problema po yung cooling system natin po. So ang dami pong pwedeng cause po niyan. So una po, papalam ko sa inyo kung paano to tanggalin. So dito po may bolt po yan. Yan dyan. Isang bolt po, 12mm lang po na wrench. Kaya nyo pong tanggalin yan or baklasin. So sa kabila din pong side, may bolt din po yan. Ganun pa rin po, 12mm bolt. Tatanggalin nyo lang po para po mabaklas at makuha natin yung itong cover ng kanyang hood or itong covering panel ng kanyang radiator cap mga ka-DIYs. So napakadami pong dahilan kung bakit overheat or tumaas yung temperature ng ating mga sasakyan mga ka-DIYs. So sabi ko nga kanina, yung cooling system nya may problema. So una po, baka may leak. So kapag may leak, ibig sabihin tatagas yung liquid natin or cooling liquid natin or yung tubig. And then isa din po doon is yung radiator fan natin. Posible pong hindi na gumagana yung radiator fan, or kaya yung water pump natin, faulty water pump. Isa din po yun. Pati yung engine oil natin level is mababa na, is pwede din pong mangyari yon. And also yung thermostat natin na sensor, pag sira na yon, hindi na nagre-response, isa rin yon sa magiging dahilan mga ka-DIY. So ito po yung radiator cap nya. Yan po. Itong radiator cap din po niya mga ka-DIYs is napakagandang function. May function po to siya mga ka-DIYs. Kasi kapag itong radiator cap po, yung mekanismo niya po is mayroon siyang spring na pag na-ati niya yung certain level ng pressure po, nag-aano po siya, nag-o-open po at nag-i-engage para po ma-circulate yung maganda or malamig at mainit na tubig po para mag-rotate po sa ating engine mga ka-DIY. So nakita nyo po, yan po, may spring po yan. So may certain pressure po yan na need para po magbukas at sara itong ating daluyan po ng tubig po dyan. So yan po. So unang-una po, since wala naman pong leak na nakikita natin po visually, actually may mga aparatos dyan kung paano siya i-troubleshoot sa pamagitan po ng yung pressurized na gamit po. So for now, tinitingnan po natin visually po yung mga hoses niya saka yung mga copper tube niya. Wala naman po tayong nakitang tagas. So unahin po natin tong paglinis ng radiator cap. So una po, gagamit po tayo ng distilled water. So ito po ay lalagyan lang po, pero make sure po na distilled yung ginagamit natin mga ka-DIYs. Kasi yung tap water kasi nagdudulot kasi yun ng mga residue or mga kalawang, o siya yung nagiging sanhi na nagkakaroon ng maruming water circulation po yung ating radiator po papuntang reservoir po. So tandaan lang po natin, gagamitan lang po natin ng distilled water po. So dito pinifill up lang po natin since matagal na tayong hindi nakapag-check po dito. So try natin to fill up para po makita natin yung level ng tubig at hindi tayo nagkakaroon ng shortage ng tubig po. So kunti lang naman yung kulang niya, and at the same time po mga ka-DIYs, dito rin po sa kanyang reservoir, dito sa gilid po, titingnan din po natin, check po natin yung level ng tubig niya. So tanda lang po natin mga ka-DIYs,
itong tubig niya is hindi dapat puno. May certain level lang po siya dyan na yan lang po yung dapat nating ilagay sa reservoir niya. Kasi pag pinuno po natin yan, masasayang lang din yan kasi po i-ano po niya, disregard lang po niya or i-ano lang po niya, tawag ito, i-overflow lang po niya yan kung sobrahan naman po yung paglagay. So una, lilinisin po natin since meron na tayong nakikitang kunting kalawang. Yan po. So lilinisin natin yung kanyang tank para po mapaglagyan natin ng bagong ano po, tubig po. So meron naman pong nabibiling 50-50 na ano po, cooling liquid o yung coolant. Pwede pong gawin yon. But for this one, ginagamit po natin yung distilled water lang po. Distilled lang po yung ginagamit natin. So ganyan na po mga ka-DIYs. All you have to do is to make sure na may laman tong tangke natin to its certain level po, para po mas maganda yung circulation ng ating tubig po dito sa ating cooling system po. So yan po, tinanggal lang po natin yung mga connection niya para po malinisan natin yung tangke mismo ng ating reservoir ng water po or tubig po. So tandaan po natin maigi mga ka-DIYs, kapag tumaas yung temperature ng ating mga sasakyan, isa-isa po nating check yan kung saan pwedeng nagdulot or ano yung pwedeng nagdulot ng kanyang sudden na pagtaas po. Yun nga, nabanggit ko kanina, baka may leak. So wala naman pong leak nakikita. And then yung radiator fan, nakikita naman po natin na umiikot siya. So titingnan lang po natin yung level naman po ng oil is okay naman po kasi baguhan lang po natin na change oil to. So una po nating pinaka magandang gawin is check yung level ng tubig po. And then yung radiator cap nga, linisin natin. Tingnan natin kung nagfa-function pa ba yung ano niya, yung radiator cap, kaya nilinis natin para po ma-observe natin after this. So ganyan na po mga ka-DIYs. So since nalinisan na natin yung radiator cap, so pwede na po nating i-testing to mamaya at i-observe kung tataas po ba ulit yung kaniyang temperature. And then napaglagyan na din natin ng panibagong tubig or bagong level ng kaniyang water. So titingnan natin mamaya kung hindi siya tataas ulit. Pag tataas siya ulit, ibig sabihin kailangan natin siyang ipa-check po sa shop po. So as DIY lang po, yan po pinakauna natin gawin. If ever mangyari sa inyo to, yan yung pinaka basic natin na home remedy para po maiwasan natin yung trouble doon sa daan or saan man tayo punta.